Hello, welcome to Water Sign Philippines. So, ito yung reading natin for Water Sign Cancer, Scorpio, and Pisces. Take only what resonates, guys. Hindi po ito magre-resonate sa lahat. So, kunin mo lang yung mga messages na magre-resonate para sa'yo. Kung hindi ka man nakaka-subscribe sa ating channel, pa-subscribe na lang po, And sana po mag-iwan po kayo ng like at comment sa pinaka-video na ito. Okay, simulan na po natin ang reading para po ito sa mga water sign, Cancer, Scorpio, and Pisces. Let's start your reading. By the way, this is general love reading, ha? Pwede magkapalit-palit ang roles, depende sa nangyayari sa'yo. Kung hindi ka nakaka-relate, nakaka-resonate, maaaring hindi para sa'yo ang reading. Pero okay lang yun. Check mo na lang yung ibang videos natin. Okay? And, pwede magkapalit-palit ang roles. Kahit sinasabi kong ikaw, pwedeng person mo yun. Kahit sinasabi kong person mo, pwedeng ikaw yon. Bahala ka na kung saan may ilalagay ang sarili mo sa sitwasyon. You do have here the 5 of Coins, King of Swords. Okay. This is your energy, no? Gemini, Libra, Aquarius, Taurus, Virgo, Capricorn. Nakikita natin, magaling kang, matalino ka eh. Kahit yung mga tao sa paligid mo or yung mga tao sa nakaraan mo, alam nila yon kung gaano ka katalino, kagaling. And na-acknowledge nila, napapansin nila yun sa'yo kahit hindi mo sabihin. But the problem here is that pwedeng medyo materialistic kang tao. Pwedeng mahilig kang bumili ng kung ano-ano. Kasi sa totoo lang with the Fool, pwedeng yun naman kasi yung nagpapasaya sa'yo. Yung pagiging, may basa yung pwedeng pagiging inosente mo, no? So, may mga times gusto mo itry yung ganito, itry mo yung ganyan. And minsan kasi yun na lang yung nagpapasaya sa'yo. Yung, oo nga, medyo magastos, pero at least, naibibigay mo yung mga gusto ng sarili mo. Yung makakapagpasaya sa'yo. So, actually, wala naman ako nakikitang mali dito. I feel like, pagdating sa finances, meron ka naman na perang gagastusin. So, kaya mo nibibigay sa sarili mo yung mga gusto mo kasi pinaghirapan mo yon, meron ka naman, 'di ba? Hindi naman dumating sa point na hihiram ka or uutang ka dahil lang sa may gusto kang bilhin. Okay? So, as long na hindi naman dumadating sa point na ganon, wala naman akong nakikitang mali doon. Okay? Anyway, kunin naman natin yung energy ng person na kakonect mo for water sign. Person na kakonect ni water sign. Cross watcher, welcome ka dito, ha? Okay, you do have here the Emperor. This is your person. Major Arcana, Aries energy. And also the King of Coins. So, dalawang king na to, no? King of Swords and the King of Coins. Wait lang, guys. Okay, sorry about that. Bale, may ipis lang, kinabahan ako. Anyway, so, ayun. Queen of Wands is also here. Yung person na ito, nakikita natin, sa ngayon parang nagbi-build siya ng something, may meron siyang binubuo. Like, maybe, may kinalaman sa kanyang career. And with the Queen of Wands, ito yung person, and especially the Knight of Swords is also here. Siya yung tipo ng tao na pag may gusto siya, gusto siya. Gusto niya talaga. Gagawin niya talaga yun. Like, for example, pagdating sa love, this person, gagawa siya ng paraan para makuha or mapapasa kanya itong taong gusto niya talaga. Ganun siyang klase ng tao. And I feel like ganun din siya pagdating sa pera, pagdating sa career, everything, sa lahat. Pag gusto niya, gusto niya. So, ano yung nasa isipan ninyong dalawa ng person na ito?
The sun is here. Two of coins. How about yung person mo? Three of wands and the queen of coins. Okay, so yung nasa isipan, Ace of Swords is also at the bottom of the deck. Okay, so pwedeng ngayon ang nasa isip mo is yung iba kontrata, yung nakukuha natin contract or maybe career. Ayan, bills, yung mga dapat unahin, bayaran. I feel like for now, kung ano yung makakapagpasaya sa'yo, yun na muna, yun nasa isip mo. And I feel like meron ka mga bagay na hinahanap ngayon na parang wala sa sarili mo. Okay? And gusto mong ma-achieve yun. So, gagawin mo rin yung best mo para ma-achieve yung mga bagay na yun. For your person, this person is very mature actually. Pagdating sa commitment talaga. 'Di ba? Kung may relasyon, dapat may commitment. Magkasama yan eh. 'Di ba? So, yung person na ito, hindi siya makikipagrelasyon or makikipag-connect ng parang pasuray-suray or wala lang yung relasyon. Para sa kanya, pagdating sa relasyon, kailangan ibibigay ko yung lahat, yung best na kaya ko ibigay sa'yo. Ibibigay ko lahat ng kaya ko. And also at the same time, I feel like this person is gusto niya ganun din kung ano yung kaya niyang ibigay pagdating sa pakikipag-commit, pakikipagrelasyon. Ganun din yung gusto niyang maibalik sa kanya. Kasi mature siyang tao, ayaw niya ng laro lang yung pakikipag-connect, pakikipagrelasyon. Okay? So, punta tayo sa mga emotions. Emotions niyo sa isa't isa na itong taong to. The Magician is here. This is a major arcana. Also, Eight of Coins. Emotions ng person na ito towards you. Nine of Coins. And the Page of Coins. Taurus, Virgo, Capricorn. Bottom of the deck is the Five of Swords. Okay, so sa nakikita natin dito yung emotion mo para sa person na ito. I feel like gusto mo lang siyang nandyan. Pero hindi mo siya nakikita pa sa future. Like maybe may times din na ayaw mo nandyan siya. Pero may times din naman na gusto mo nandyan siya. Alam mo yun, yung parang gusto mo lang siya pero hindi sa pangmatagalan. I feel like may mga bagay kang honestly ang nakukuha ko kasi sa'yo. May ugali ka kasi talagang kung ano yung wala, yun yung hinahanap mo eh. So kahit hindi dito, kahit sa mga nakaraang mga naging relationship mo or kakonect mo, kung ano yung wala, yun yung hinahanap mo. Which is, yun yung nakita nating medyo mali or hindi maganda sa'yo. Alam mo yan sa sarili mo. Like, maybe, yung person na mga nakakonect mo in the past, nakikita mo yung mga kakonect ng mga kaibigan mo, halimbawa, di ba? Tapos nakukumpara mo si ganito, ganyan siya. Or yung mga past ko, okay naman sila, ganito sila, ganyan sila. So, kung ano yung mga wala, yun yung hinahanap mo. And dito sa person na ito, ganun din na i-apply mo rin yung ganong kaugalian. And with the Nine of Coins, sa ngayon yung person na ito, emotions niya, and the Page of Coins is more like money. Kasi nga pwedeng binibuild niya yung kanyang foundation eh. Inaayos niya yung kanyang sarili at ang kanyang pera. So with the Five of Swords nakakita tayo na maybe this is a person in the past
And sa ngayon, parang may separation na nangyayari sa inyo ng person na ito. So, ano naghihintay sa future sa inyong dalawa? Temperance, the High Priestess, Nine of Cups, Knight of Cups is at the bottom of the deck. The Justice card is here. Actually, ang nakikita natin dito is possible na itong taong to, pwede magkaroon ng distance or pagkakalayo sa inyo in the future. Nakakita tayo dito ng pwedeng ma-realize niya na hindi niya kayang maging yung person na hinahanap mo, no? With the Temperance, I can see you waiting honestly for nothing, no? Yung nakukuha natin dito yan, kung makikita mo sa picture, it's like there's a person, there's a woman here, tapos katulad ng pananaw nito na itong babaeng ito na parang gusto niya magkaroon ng buhok, 'di ba? That's the energy. And yung buhok is talking about love. Parang ikaw gusto mong magkaroon ng love, which is marami naman na dyan. Like there's wigs at the back here, so may nakikita naman tayong pwede. Kaya lang ang problem is that naghahanap ka ng medyo mahirap hanapin, lalo na kung imposible. So in the future, ganun pa rin. Maybe may paghihintay kang gagawin sa another person na naman, another love na naman, na which is hindi mo naman na kailangang hanapin yung wala. Kung ano yung meron, yun na lang, 'di ba? Actually, I feel like that's the advice for you. Kasi hanggat naghahanap ka ng wala, hindi ko makikita mo kung ano hinahanap mo. The High Priestess here is here. This is like your energy na kailangan mo rin gamitin yung pag-iisip mo. Hindi lang all about spiritual connection, soulmate, kaya yung iba pwedeng hinahanap mo is yung soulmate mo na talaga, yung destiny mo na talaga, which is wala namang ganun, 'di ba? Kumbaga hindi lahat ng tao may ganun, may soulmate, may destiny, pero hindi lahat ng tao ganun, may ganun. Minsan ikaw ang kailangan humanap ng sarili mong kapalaran, 'di ba? Lalo na pagdating sa pag-ibig. And kaya may mga sarili tayong choices. And pwedeng ang kailangan mo lang gawin is mamili, makontento, or alamin kung ito bang mga nasa paligid mo is okay na. Tapos doon na lang, 'di ba? I-develop mo na lang yung love and yung faith sa mga taong nandito. And then huwag mo na hanapin kung ano yung medyo mahirap hanapin talaga, which is yun nga, yung spiritual connection, yung soulmate. Kasi honestly, hindi naman lahat may ganun, no? Especially if you're a new soul. If you're a new soul, yung soulmate lang naman applicable yon, especially dun sa kung dati ka na kung kumbaga parang nabuhay ka na noon, pang ilang buhay mo na ngayon. So pwede may mga soulmate ka talaga nung araw. Yun. So thank you for watching, guys. I love you all and bye-bye.